Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, we are going to talk about updates siguro regarding our relationship. Sobrang biglaan ng video na to. Parang ngayon lang namin naisip na meron din naman kaming kailangan i-explain para sa mga taong sumusuporta sa aming dalawa. Dahil sobrang dami na rin naging tanong. Sa over a month, more than a month, namin iniiwasan yung mga ganitong tanong. Wala, parang unfair kapag nanatili lang din talaga kaming tahimik. Siguro for a while, naging tahimik talaga kami dahil nga masyado pang fresh, kahit na kami mismo hindi pa kayang pag-usapan. Hindi pa kaya. Yeah, but now's the time na kaya naman namin sagutin kung ano man yung mga bumabagabag sa utak na at sana masagot namin yung lahat. Wala naman kaming pa-Q&A ngayon. Parang mag-explain lang kami ng mga nangyari sa amin. Yakabang ka ba? Hindi naman. Cheers. Ako parang gusto ko talaga na gumawa ng video na ganito. Siya actually nagsabi sa akin na kailangan natin gumawa ng video kung ano talaga nangyari. Dami nagtatanong eh. Yun, deserve rin naman nila malaman. Yeah, of course. Okay. You can start. What? Parang awkward. ECQ, okay naman tayo, diba? Tapos, July siguro. Lagi talaga kami nag-break. Diba? Meron siyang... Hindi nyo lang alam. Lagi kami nag-break. Kasi yun nga, dahil sa ugali kong... Sige na lang kaya, dahil ako naman nakapansin. Sige. Lagi kami nagbe-break noon dahil nakikita nyo naman sa vlog ko, parang lumalabas yung pagkakaiba naming dalawa. Kunyari, meron lang isang bagay na parang magkaiba kami ng kinalakihan or magkaiba kami ng paniniwala. Pinag-aawayan namin yun ng malala. Imbes na i-accept namin na magkaiba tayo pero ganito mag-compromise, hindi kami naging ganun. Kumbaga, talagang clash talaga kami na nakikita nyo talaga na parehas bunso, parehas lagi nasusunod. Hindi talaga siya nagpapaubaya. Kung baga, kunyari nagtampo ako, tampo din siya. Nahihirapan ako dahil nga, 'di ba, quarantine, 'di ba, bawal magkita. So nahihirapan akong makita na mahal ba ako nito dahil nga hindi siya showy, hindi siya expressive. Ang hirap maramdaman yung love kung yung personality niya is hindi talaga siya expressive at all. Maaaring nag-work yun sa iba, pero kasi sa akin, lumaki ako ng... Sweet yung family. Sobrang sweet ng family ko talaga. Sobrang clingy talaga nila. Tapos pag sa boyfriend mo, parang nung time na yon, nung pagdating sa boyfriend mo, medyo, ano ba yan? Parang, boyfriend ba to? Kasi nga, hindi nga siya ganun ka-expressive. Hindi naman ako nagdademand ng too much, diba? Hindi ako yung clingy na kailangan sagot, kailangan lagi magkausap. Pero yun nga, yung mga time na yun, nagkulang din talaga. Hindi naman siya nag-expect sa akin, pero yung that time wala talaga siyang nakikita. Effort, hindi kami nagpapatalo. Galit ako, mas galit siya. Galit siya, mas galit ako. Kasi ganun talaga, clash talaga. Gumawa pa nga siya ng breakup video, hindi niya lang pinost. Pakita mo na lang, gusto yun. Ayoko! Kahit yung lang, yung konti lang. Or yung... Wala na, delete ko na yun. Ilang beses ako gumawa? 3. 3 times ako gumawa ng breakup video. Hindi pa kasama dun yung iba pa naming break. Gets? Ganun kami ka-rocky na yung relationship namin. Very toxic na talaga. Sobra. Tapos sorry lang ako sa kanya, talagang ang bilis niya akong patawarin. Yes. Yakapin ko lang siya. Yes. Maging sad lang ako. May masabi lang. Cheers. So, yun. Hindi naging stable yung relationship namin. May mga kilala kami na toxic talaga yung relationship. Hindi naman ganon. Pero para sa amin... Pag masaya kasi kami, masaya talaga. Oo, yun naman kasi talaga. Yung kami. Kapag nagkaayos kami, masaya talaga kami. As in, sobrang tawan. Ganon. Pero pag nag-away... Matagal pa ng 5 days tayo din nag-usap, hindi talaga. 3 days. 3 days. Mga 3 days na yung matagal. Yung 3 days na yun, para sa akin, sobrang tagal na. Pero nga, dati, parang 1 day lang kami din nag-usap, parang sobrang hirap na. Okay. Now, the big breakup reveal. Basta start nung nag-lock-in taping siya sa Batangas. Yung latest, niya, series. Bago siya pumunta dun, 1 month na siguro kami hindi nakita. 1 month na tayo hindi nakita. 2 months. 2 months. Ako, sobrang miss ko siya. Sobrang miss niya rin naman ako. Meron nga, di ba, video na dinan ko siya na mihi-mihi, hindi kami naglapit. Hindi kami naglapit. Kasi bawal siya nun eh. Kasi ka nun, di ba? Quarantine ka kasi. Quarantine. Pag nagpa-swab kasi, bawal kami expose sa labas or makamit ng mga new peeps. Tama. Doon ako na parang strict ako pero hinahayaan ko naman siya. Ako yung tao parang dami ko nasasabi. Kaya siya nun, parang syempre sobrang pagod niya ng taping. Parang syempre, sa akin siya lalapit pag kailangan niya maging mawala yung stress niya or Tapos pagdating sa akin, stress pala. So kasi nung nandun ako sa Batangas, di ba nga parang ang sabi niya sa akin is nasanay siya na lagi kami magkausap. Pagdating ko ng Batangas is work. Hindi na siya nasanay na
siya nasa bahay, tapos ako nasa labas. So, hindi nag-work sa kanya yung ganong idea. Nasanay lang talaga ako na kunyari nag-basketball ako or may ginawa akong kahit talagang kuha ko cellphone, ikaw agad yung nakikita ko mga time minsan, ba't wala? Tapos tagal minsan. Parang naging ganun siyang klaseng boyfriend. Hindi naman ganun si Vern dati. Naging ganun siyang klaseng boyfriend na kapag wala siyang na-receive na text sa'yo pag nag-phone siya, GG. Para bang, syempre nung nandun ka sa Batangas, pagod ka na't lahat, stress ka, syempre homesick dahil first time ko yun. First time kong humiwalay sa family na ako lang mag-isa. Alam ko na kwento ko na parang bumukod ako dati, pero may friend akong kasama nun. Pero to ako lang talaga mag-isa bago yung mga makakasama mo. So, parang stress ka na sa lahat. Dapat ang charger mo is yung boyfriend mo. Hindi naging ganon. Nung time na nasa Batangas ako, lagi na akong malayo mag-isip, lagi na ako namamroblema. Nung time na yun, dun ako napagod sa lahat na nangyari, sa buong nangyari sa amin sa lockdown, na puro away. Inaaway niya ako sa mismong, nandun ako sa taping. So, dun ako napuno. Ang mga tao, napupuno talaga ng malala. So, sobrang sumabog ako dun. Parang nag-flashback lahat ng mga away namin, lahat ng mga iniyak ko. Parang hindi ba yun yung mga naalala niyo, yung mga bad moments naman, yung mga away. Yung mga good moments, mawawala lahat yun. Hindi niya talaga naisip lahat yun. Napuno na ng sama ng loob. Kahit pakitaan mo ako ng picture namin, ng video namin together na sweet kami, iirap lang talaga ako dahil hindi na nag-sink in sa akin yung sweet moments namin together. Kasama na rin yung pagod dun, King. Pagod. Lahat talaga. Mentally, physically, emotionally, drained talaga ako. Tapos yun, natapos na yung taping niya. Pagka-uwi niya ng Manila. Pag-uwi niya kasi naglaro agad siya. Na-expect ko na FaceTime ako nito or chat ako nito. Parang sinabi niya, ba't di mo na tayo nag-FaceTime? Kasi dun sa Batangas, wala talagang signal. Pag nag-uusap kami sa video call, sobrang choppy talaga. Tapos umiinit lang yung ulo ko dahil nga sa hindi ko siya makausap ng maayos. So yun, nag-clash na kami. Hindi ko na-explain lahat, pero nag-clash na kami na parang... Now, ang sagot ko kasi sa kanya dun, mas nakakatanggal to ng stress kaysa makipag-FaceTime sa'yo. So sinabi niya, napupunta na siya bukas. Kinabukas na agad, sabi niya pupunta siya. Ako naman sa sarili ko, sabi ko, sige, pag nakita ko to na naglakad dyan sa pinto at nakita ko siya, at naramdaman ko na sobrang na-miss ko siya at sobrang mahal na mahal ko siya, sige, tutuloy natin to. Pero nung nakita ko siya nung dumating siya sa bahay, honestly, sobrang puno pa rin ng sama ng loob. Talaga yung naramdaman ko. Wala akong naramdaman na kahit na hindi ako kinilig na nandyan siya, hindi ako naging masaya. 2 months hindi nakita, tapos makikita ko siya, hindi ako naging masaya. Parang, hindi ko alam kung may makakagets ng feeling ko na yun. Pero, parang biglang nawala yung mga almost 3 years na pagsasama. Hindi kasama doon naging officially on kami dahil 3 years na kami magkakilala. Parang nawala lahat, nabura lahat ng memories namin. Ang tagal-tagal ko siya tinitigan no, na baka naman may nararamdaman pa ako. Wala talaga ako naramdaman nung nakita ko siya. At alam niya yun. Kitang-kita niya yun sa mukha ko. So yun, sinuyo ko talaga siya. Tapos wala talaga. Ayaw niya na talaga. Tapos yun, kinausap ko rin sila tita pala. Sila tita, doon na yun, parang umiyak talaga ako sa kanila. Tapos very emotional yung day na yun. Tapos in-explain nila tita kung ano trabaho. Tapos in-explain ko rin naman sa kanila na totoo naman na hindi ako sanay na ganun. Sabi rin nila na parang gusto pa nila ako pero bigyan ka raw talaga ng space para mag-isip. Sobrang lungkot talaga. Sobrang sad ko nung mga time na yun. Marirealize mo talaga na yung mali mo pag wala na sa iyo yung tao. Alam ko rin sa si tita. Sabi, nag-usap po ba kayo? Sabi ko, hindi na po tita. Ganun. Kumustahin mo naman. So yun, kinamusta ko siya. Yung pagkakamusta ko sa kanya, okay naman, nag-reply siya. Feel ko rin talaga wala na. Pinakamusta ko lang siya kasi yun nga, hindi naman nawala yung love ko talaga sa kanya. Doon na siya nag-start mangulit-ulit. Parang lagi na siya nag-chat kahit sinisin ko lang siya. Minsan parang nilalike ko lang yung sinasabi niya. Doon na siya nagsabi na from scratch, manliligaw siya. Talagang babalik siya sa pinakaumpisa ng panliligaw. Kaya, nung time na yun, meron pa kasi ulit akong taping ulit. So, bago akong pumunta ng Batangas, nag-surprise siya lagi. Binilan niya ako ng mga kailangan ko sa taping. Mga fan, charger, lahat ng mga napansin niya maliliit na bagay na nasira na gamit ko. Parang alam niya, binilan niya lahat. Nagdadala ka pa ng breakfast? Yeah. Magugulat ka na lang, tutulog kapag gising mo. May lalaking nakamask, tapos may daladalang breakfast. Sabi ko, uy, wala pa rin. Wala pa din. Hindi niya pa rin ako nakukuha sa mga pagganyan yan. Kasi nung nag-lock-in taping ako ulit, nangangamusta siya. Minsan lang talaga ako mag-reply. As in, sobrang minsan. Hindi talaga siya nagre-reply. Tapos, hindi pala talaga. Isang beses, kala ko, mangangamusta, tumawag. Tumawag ako kasi, order ako ng Mimi.
Kilig na siya no, nakita ko FaceTime yun. Ay, FaceTime, Messenger kasi video ng mga yun. friends ko. Oo, kasi kasama niya pa friends niya noon. Kinabukasan, pinadala niya na yung mihi-mihi. Tapos may malaking bulaklak. Sobrang laki, parang pang premiere night. Tapos, actually, bago pa naman yung malaking bulaklak na yon, bago pa ako mag-taping, papadala siya ng mga napakahabang letters. Sobrang daming letters talaga. Tapos, alam mo yung sabi ko lang sa kanya noon? Sabi ko lang, ngayon ka lang naggagaganyan sa akin dahil wala ako. Yun yung sagot ko sa kanya noon. Hindi niya talaga yun ginagawa before. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay. Pero, ang mahalaga sa akin yung mga letters. Alam niyo yung mga babae. Alam niyo yung mga gusto nating matanggap. Nung time na naging kami lang talaga, is masyado siyang naging kampante. Na, okay lang, mahal kita, mahal mo, kahit di ka napakit, alam mo namang mahal kita. Naging ganun siya. Ayun yung nagpa-realize sa kanya nung time na wala ako. Doon niya lang na-realize lahat-lahat. Pero sweet rin naman ako. Saka lang na pinagbago. Ang masasabi ko naman talaga, malaki naman din talaga pinagbago niya. Kumpara sa pinakauna ko siyang nakilala talaga na malala talaga, wala talaga siyang reaction. Ako kasi nahulog talaga sa kanya sa pagiging misteryoso niya. Pero, may part din na kasalanan ko yun. Kasi, alam ko namang ganun ka. Pero, ako lang naman, para sa akin kasi, gusto ko mag-grow kami together. Hindi naman forever mahiyain ka. Kasi yung pagiging confident naman, hindi naman para yan sa akin. Para naman yan din sa sarili mo. Para alam mo paano makipaghalubilo sa tao. Kaya ako siya parang ina-encourage mag-vlog dahil nakakatanggal ng hiya ang pag-vlog. Hindi dahil para makasabay ka sa lifestyle, hindi ganun. Para lang din yun sa kanya. So, after ng second taping, mabilis lang yun eh. Ilang days lang siguro yun. Gabi, pero tulog na ako. Tinatawagan ako ni Poyeng kasi sabi na, uwi na raw si Riva mamaya. Ganun. Bago siya umuwi, talagang, nag-set up kami ng balloons. Tapos gumawa ako ng video para i-surprise siya. Insert natin dito. Insert. So, yun. Ano, film mo nun? Ngayon niya lang ginawa sa akin yung gano'n. So, syempre, matutuwa ka. Tapos, nung time na yon, to be honest, hindi pa ako, like, talagang buong buo. Nakakapagtaka, diba? Kasi sa mga previous na away namin, isang yakap niya lang, isang sorry niya lang, okay na kami. Pero this time, sobrang dami niya nang napatunayan. Parang grabe na yung effort niya. Tapos, hindi pa rin ako naging marupok time na yon. Kaya ako nagtataka sa sarili ko. Dahil, bakit wala akong maramdaman? Parang, na-happy ako malamang dahil pinaghirapan yun ng tao. Saka nandun din sila, Mami, Ate Meg, tsaka si Poy. Happy naman ako nung time na yun. Tapos, wala, nung time na yun, sakto lang yung naramdaman ko. Pero dumadagdag na. Hindi, ganun pa din. Ganun pa din. Kinabukasan kasi, pumunta ulit ako. May sakit siya nun eh. So, nagdala ako ng lugaw. Lugaw ba yun? Saka gamot. Tapos, yung pagdating ko, nagpapatugtog siya ng Christian song. Umiiyak. Sabi ko, umiiyak, ganun. Diniretso na ako. Sabi niya, hindi niya raw ma-feel. Hindi niya pa rin daw ma-feel. Gusto na raw niya ma-feel, pero hindi niya pa rin daw ma-feel yung love niya sa akin, ganun. So yun, sabi ko, ako parang hirap. Hindi ko sinasabi sa kanya na hirap na ako. Para sa sarili ko lang, yung hirap na. Kasi, bakit, diba? Nakakausap ko lagi si Poyeng tsaka si Tita. Kasi sabi nila laban lang. Naging honest ako sa kanya dahil unfair naman sa kanya na balikan ko siya nang hindi pa buong buo talaga yung puso ko. Ayoko naman na, okay, sige, dahil nag-effort ka, naawa naman ako sa'yo, balikan na tayo. Ayoko na ganun. Gusto ko buong buo na yung sarili ko bago ako makapagbalikan sa kanya. So, sinabi ko na sa kanya, sorry, wala pa rin talaga ako nararamdaman. Sabi ko sa kanya, namanid na ako. Parang naging bato na ako sa lahat ng mga iniyak ko talaga ng bongga sa buong relasyon. Dito talaga, this time, namanhid na talaga ako. Sinabi ko yun sa kanya. Huwag natin pilitin. Kung tayo, hindi na talaga kami nag-usap. Hindi na namin kibibigyan ng exact date dahil hindi naman na din namin natandaan. Yun na yung matagal na hindi na kami nag-usap talaga. Itong Boran to kasi nag-plan siya para makahinga-hinga. Kasi syempre sobrang busy na yun. I-treat yung family niya mag-siyang Bora. Parang, di ko alam kung si Poyeng o si Tita nagtanong sa akin kung gusto ko raw sumama ba. Sabi ko, di po ba magagalit si ikaw? Syempre, break kami. Tapos biglang... Kinausap ko si Kuya Elmer, yung travel agent. Kinausap ko siya, nagpatulong ako sa kanya. Kuya Elmer, paano ko kaya matatago kay Riva? Sasama ako, huwag ka maingay kay Riva. Nasasama ako. I-surprise ko na talaga siya na bigla akong kasama. So ako naman, sa side ko, di ba hindi na talaga kami nag-uusap. Siyempre, magkakaroon ng getaway eh. Lagi kami magkakasama. So, ang ginawa ko, sabi ko, ang sad naman. Kasama naman kuya ko yung girlfriend niya. Tapos, nakakapanibago na wala akong kasama. So, sinama ko si Jano, yung stylist ko. Actually, naasar-asar na ako nila Poyeng noon. Kasama ko?
Para pag biglang nandun, sabi niya. Oo, gumagano talaga ako mag-expect na kahit ano. So, ba't naman yun pupunta? Break nga talaga kami. Tapos, biglang nasa aeroplano ako. Alam ko talaga, sumara na talaga yung aeroplano. Pero wala akong ina-expect na kahit na ano. Una kong nakita si Kuya Elmer. Sabi ko, Kuya Elmer, akala ko niloloko niya lang kami na different flight siya. So, gulat na ako, Kuya Elmer pa lang. And then, boom! Merong nasa likod ni Kuya Elmer na naka-black na hoodie, na alam ko ang pormahan. Pagkita ko si Vern. So, i-insert ko yung video dito. Hello. Umabal ako. Surprise. So, yon, kita nyo naman, parang wala akong nasabi. As in, dilat na dilat lang talaga yung mata ko. Kung wala lang siguro akong face wash, nakita nyo, nakanganga talaga ako nun dahil gulat na gulat. Ba't ka naman na-expect na nandun siya? Ano bang sasabihin ko dito? Parang, paano? Bakit ka nandito? Parang yun yung nasa isip ko. Di mo narinig yung mga reaction nila, no? Nila, hindi na, pero lahat pala ng kasama ko, alam nila na pupunta to. So, parang ako gulat na gulat. Ano nangyari? So, okay, parang nagpalit na sila ng seat ni Jano, tumabi na siya sa akin. Tapos, nag-usap na kami sa plane. Parang, uy, kamusta? Ganyan. Wala, casual na usap. Ano lang man, di mo kausapin na nag-effort na i-surprise ka na sasama siya sa Bora. Tapos, nagbinook niya pa ng hotel dito sa Siang, si Kuya Elmer. Para magstay din dito si Kuya Elmer. Pagdating namin dito sa Siang, Bora, magde-dinner na kami. Kakasama kaming family, di ba? Biglang si Vern, hinatok niya ako pa kanan. Sabi ko, nandito sila. Sabi niya, hindi, dito tayo. Tapos nung sumilip na akong ganun, nag-prepare pala ng dinner for two by the beach. Insert na natin yung video. Ito yun. I'm sorry! So, ayun, nagpa-prepare pala siya dito sa Siang ng dinner for two at alam na naman ng buong family ko. So, dun talaga kami nag-usap sa dinner na yun. Dun namin sinata lahat. Nakita naman niya na parang nagbago na talaga. Or, laki ng pinagbago niya. Nag-usap kami. Titigan ko siya, yung ganda niya. Tapos sa ganda ng view. Tapos yung playlist na ginawa ko, parang mga team song namin lahat. Nirealize namin yung mali ng isa't isa. Tapos, hindi rin naman ako naging perfecto talaga. Aminin ko yun. Pinag-usapan namin yung future. Parang yun na, yung mga dati niya sinasabi na feel ko tayo na talaga. Yung mga gano'n nasasabi niya sa iba na to ha. Kinikilig na. Tinanong ko na siya, can you be my girlfriend again? Nag-on na siya. So kami na ulit. Ganun na. So, sa Bora kami nag-announce na kami na. At dito ulit sa Bora nag-announce na kami na ulit. Tapos yun, nag-promise ako sa kanya. Hindi lang sa kanya. Kasi kay tita rin nag-promise talaga ako na. Kinausap niya talaga buong family. Maganda pala sa away namin. Nakita niya rin talaga kung gaano ko siya alam. Diba? Actually, dun sa naging challenge sa amin, dun ko nakita na, grabe, kaya niya ako yung ilaban talaga kahit na tinataboy ko na talaga siya literal. Grabing taboy yun. Grabing taboy talaga yun. Kahit na lumuhod siya, umiyak siya, at lahat-lahat, hindi ko talaga siya tinatanggap. As in talaga ng time nun. Tapos, makikita mo na grabe. Hindi nabawasan yung pagmamahal niya. Hindi siya napagod. Dun pa din. Kahit na pala hindi siya showy. Yun din pala yung ano ko sa mga girls. Hindi porque hindi expressive yung boyfriend niyo or partner niyo is hindi ka na nila mahal. Yun naman yung pagkakamali ko talaga. Dahil nga,
Ganun ako pinalaki, siguro. Ganung way yung alam ko na klase na pagmamahal, which is mali ko, na ina-admit ko naman yun. Pero dun ko lang talaga nakita din kasi talaga na sobrang mahal niya ako kasi hindi niya talaga ako sinukuan. So, ngayon, natutunan namin kung paano mag-compromise na hindi lagi, ito lang yung nasusunod, ito yung nasusunod. Kailangan Usap talaga. meet halfway. Yun yung natutunan naming lesson sa nangyari sa relationship namin. Mag-compromise. So, para sa akin, itong yung mga pinaghirapan ko, sobrang worth it. Siyempre, nakuha kita ulit. So, ayun lang guys. Sana nasagot namin yung mga katanungan sa isip nyo. Etong video lang naman to para lang naman po sa may mga may pake. Kung wala naman kayo pake lang, okay lang naman sa amin. Ito lang naman ay para sa mga taong sumusuporta at nagmamahal sa aming dalawa ni Vern. We're back. And we're back. Vern. Cheers! And mag-upload ako, don't worry, ng vlog namin dito sa Boracay. And abangan nyo din yun. Sorry din pala if hindi na ako masyad nakakapag-vlog dahil nga ang daming mga pinagdaanan these past few days. But I'll try my best to be back. Thank you, Boracay. May magic talaga dito. So yun guys, thank you sa time and thank you for watching. Cheers! Bye!